Yon, magandang araw po sa inyong lahat mga tol. Ngayon po ay November 12, 2025. At sa darating po na November 16, 2025 sa Greenfield City, Santa Rosa City o Greenfield City, Santa Rosa City, Laguna Province, magkakaroon po ng takbo laban sa mga bully. Ito po ay sa pangunguna ni Police General Nicolas Torre III. Magsisimula po ang programa ng alas 5 ng umaga. Pero as early as 2 a.m., meron na po siyang mga personnel dyan na aasikaso para po sa mga early birds. Kasi ang paglahok po dito ay online. Dapat magparehistro po kayo, may pipilapan po kayo, and syempre, meron pong karampatang bayad po yan, 500 pesos, na ang proceeds ay gagamitin po sa pagtulong sa ating mga kababayang Pilipino, partikular sa mga nasa lanta po ng kalamidad. At kaugnay po niyan, ako po ay nagagalak sapagkat mabibigyan tayo ng pagkakataon sa araw na ito, tentatively scheduled at 3:30 in the afternoon. Makakapanayam po natin si General Nicolas Torre. Kaya sana samahan niyo po tayo mamaya sa ating panayam sa kanya, and titingnan natin kung no holds barred ba ang mangyayaring panayam natin. Pero as much as possible, ang focus natin dyan, syempre ito pong kanyang advokasya na laban or kontra sa mga bully. Pero hindi po yan ang ating topic sa oras po na ito, mga tol. Kaya dumako na po tayo sa ating pag-uusapang issue. Senator Bato de la Rosa absent sa sesyon ng Senado. Bihirang-bihira yata umabsent itong si Senator Ronald de la Rosa, mga tol, sa aking pagkakaalam Masipag pumasok po ito Pero coincidence lamang ba? Nasa ngayon may rumors na meron po siyang warrant of arrest na inisyu daw po ng International Criminal Court. Kaya kahapon, sa pagbubukas po ng sesyon ng Senado, ay no show si Senator Ronald de la Rosa. Meron tuloy biro sa kanya si Senator Ping Lacson na tuturuan siyang magtago. Papanoorin natin yung interview na yan kay Senator Ping Lacson at reaksyonan natin mamaya. Pero panoorin muna natin at reaksyonan natin ang balitang ito. Kasunod nga ng pag-ugong na may ICC arrest warrant laban sa kanya. Hindi dumalo sa sesyon ng Senado si Senador Bato de la Rosa. Sinagot naman ng liderato ng Senado kung pwede bang ikanlong ng Senado si de la Rosa. Nakatutok si Bob Gonzales. Absent sa sesyon ng Senado ngayong araw si Senador Bato de la Rosa. Inaabangan pa naman siya matapos sabihin ng Ombudsman na may warrant of arrest umano para sa kanya ang International Criminal Court o ICC. Ayon sa kanyang staff, walang pasabi si de la Rosa kung bakit hindi pumasok. Nitong Biyernes lang, nakita si de la Rosa sa relief operation sa Cebu. Si Senate President Tito Soto, hindi pa rin daw nakakausap si de la Rosa. Pero kumonsulta na siya. Nako. Ano to? Tago mode na ba? Ito na ba yung unang gagawin ni Senator Ronald de la Rosa sa mga maaari niyang pagpiliang mga response kaugnay ng napipintong paglabas ng warrant of arrest laban sa kanya? Kasi ito po ay dulot ng pahayag ni Ombudsman Boying Remulla na meron daw po siyang impormasyon na ito nga pong si Senator de la Rosa ay meron na pong warrant of arrest mula po sa ICC. Pero hindi po yan kinumpirma ng International Criminal Court. At the same time, ng ating Department of Justice, wala daw po silang copy. Ngayon, dahil po dyan, samot-saring mga espekulasyon ang nangyayari. At naglabas nga po ng pahayag itong si Senator Ronald de la Rosa sa pamamagitan ng kanyang social media pages and accounts na nananawagan na dapat sumunod sa proseso ang ating gobyerno. No? In short, ganun lamang po kasimple yung kanyang panawagan. Pero, ang nakakapagtaka dito, kung wala namang warrant of arrest, bakit no-show itong si Senator Ronald de la Rosa at bakit hindi siya nagbigay ng kadahilanan sa pagliban niya sa sesyon kahapon? Kaya hindi tuloy maalis sa isipan ng publiko ngayon na baka tago mode na ito si de la Rosa. At perhaps baka ito yung kanyang pipiliing landas. No? Kasi tatlo lang naman yung kanyang pagpipilian Ang magtago na mukhang sinisimulan niya na ngayon, I hope mali tayo, ang sumuko sapagkat ang payo ng mga abogado ng pamilya ng mga biktima ng extrajudicial killings kung saan sila ay sinampahan ng kasong crimes against humanity at itong si De La Rosa ay co-perpetrators ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, ay nagsasabi na ang pinakamaganda daw pong gawin ni Bato de la Rosa
ay sumuko. Sapagkat kung ngayon daw po siya susuko, baka makalibre pa raw po siya sa abogado at makakasabay sa abogado nito pong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero mukhang hindi po yata yan ang pipiliing landas ni Bato de la Rosa, no? Or siya kaya ay manlalaban sa ating mga kapulisan? Kasi nung panahon niya, napakaraming nanlalaban. Napakarami talagang nanlalaban, no? No comment na ako diyan kasi bahagi ako ng war on drugs eh. But anyhow, ito naman pong si Ombudsman Boying Remulla ay talagang naninindigan na meron daw po siyang kopya ng warrant of arrest mula po sa ICC. Bagamat sa kabilang dako, ang mga tumutulong sa pamilya ng biktima katulad ni dating Senador Antonio Trillanes ay sinasabi na wala pa silang impormasyon regarding that. At in fact, ang pahayag ni dating Senador Trillanes sa isang interview sa kanya nitong si Richard Heydarian ay mga first quarter latest ng 2026 lalabas ang warrant of arrest para dito kina De La Rosa at kay Senator Bongo. Kaya waiting game na daw po ito ayon kay Antonio Trillanes. Ngayon, balikan natin yung paninindigan ni Ombudsman Boying Remulla na sinasabi niyang meron siyang hawak na kopya ng umano'y warrant of arrest mula sa ICC nitong si Ronald De La Rosa. Sa kabila ng pagtanggi ng iba't ibang ahensya ng gobyerno na may arrest warrant na ang ICC laban kay Senador Bato de la Rosa, hindi naman nagbabago ang posisyon ni Ombudsman Boying Remulla. Narito ang agenda report ni John Manalo live mula sa Office of the Ombudsman sa Quezon City. So John, paano naman ito dinipensahan ni Remulla? Tama ka, no? Nanindigan si Ombudsman Jesus Crispin Remulla na mayroon siyang kopya ng umano'y warrant of arrest ng International Criminal Court laban kay Senator Bato de la Rosa. Sa isang panayam kaninang hapon, iginiit ni Remulla na ang kopyang mayroon siya ay isang unofficial copy. Kung tatanungin niyo ako kung meron warrant, meron. Sa telepono ko. I have a copy. Pero hindi pa yan, hindi siya official copy. Kaya, basta ko meron. Sa telepono ko yung warrant. Hindi yan official copy. Dadak niya sa proper channels para ma-implement. Nauna nang sinabi ng Department of Justice na wala pang natatanggap na official communication o warrant mula sa ICC. Pero giit ni Remulla, nauna lang siyang makakuha ng impormasyon kumpara sa DOJ. I did that as a function of my being a journalist also for the day for Saturday. Kasi na-scoop ko yun, nakita ko. Kasi nauna ako sa kanila. Samantala, sinabi rin ng opisyal na kabilang sa mga Meron ba talaga o wala? Ngayon, isa sa malaking katanungan sa atin ay kung totoo talaga. Kasi alam niyo mga tol, kung totoo na mayroong warrant of arrest si Ronald De La Rosa, ang pinakamagandang gawin dyan ng ating gobyerno is first to implement muna. No? Mawawala kasi yung elements of surprise kapag isinapubliko mo. Diba? Like what happened kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na although may rumors ng warrant of arrest pero dinideny ng gobyerno po. At yun naman kasi talaga ang tama. At dahil nga po doon na-confuse ang kampo ni Rodrigo Duterte, may mga nagsasabi sa kanya during the time na siya ay nasa Hong Kong pa na wag nang bumalik sa Pilipinas sapagkat meron ng warrant of arrest na inisyu sa kanya ang ICC. Pero ang rumors, isa daw po sa mga anak nitong si Rodrigo Duterte ang nagkumbinsi sa kanya na bumalik sa Pilipinas at sinasabi daw na ayon sa source nila, wala naman daw pong warrant of arrest pero nagkamali sila. Kaya ang nangyari noong March 11, 2025, fast 9 in the morning, sinerve kay Rodrigo Duterte ang warrant of arrest sa pangunguna ng ating bisita mamaya na si General Nicolas Torre nang siya po ay pinuno pa ng Criminal Investigation and Detection Group. Mahigit po sa 500 kapulisan ang nagsama-sama dyan sa Ninoy Aquino International Airport para po ma-implement ang warrant of arrest na yan. Ngunit tumagal po ito ng halos kalahating araw sapagkat ang daming mga delaying tactics na pinagagawa ng kampo ni Rodrigo Duterte to the extent na nung mga oras na yon ay humiling pa sila ng ayuda mula sa Korte Suprema pero
hindi sila nagtagumpay sapagkat past 11 in the evening on the same day, inilipad po itong si Rodrigo Duterte papuntang Hague, Netherlands, kung saan siya po ngayon ay nakakulong at humaharap po ng kasong crimes against humanity. Ngayon, ito pong kay Senator Ronald De La Rosa, ganyan ba ang mangyayari? Di natin alam kasi dinideny din ng ating gobyerno ngayon. Pero ang malinaw lamang na paninindigan ng ating Department of Justice sa kasalukuyan ay kung merong warrant of arrest itong si Ronald De La Rosa, meron tayong obligation para sa ating mga kapwa bansa na tumugon sa sitwasyon na ito. At ang sinasabi po ng Department of Justice sa naging panayam o press conference nila kahapon, ipapatupad po ito. Hindi sa pamamagitan ng ekstradisyon, kung hindi sa pamamagitan po ng pag-surrender katulad ng ginawa po kay Rodrigo Duterte. Bakit hindi po extradition? Sapagkat ang extradition, bagamat meron pong rules na inilabas diyan ang Korte Suprema, ay hindi po sakop ang ICC. Ang ICC po ay hindi po estado. Ito po ay isang international tribunal at hindi po maituturing na meron po itong soberanya, no? Nakatulad po ng bansa na kapag ka meron pong involved na mayroong warrant of arrest na nagtatago alinman sa bawat bansa na yan ay may obligation, lalong-lalo na kung merong extradition treaty ang pagitan ng bansa. Kaya kailangan dumaan sa proper channel, sa local courts at alamin kung ano yung mga proseso. Pero in this case, hindi daw po ganun ang mangyayari. Kung gaano po kabilis at ka-epektibo ang pag-aresto kay Rodrigo Duterte, we are hoping na ganun din ang maging tugon dito ng ating gobyerno if meron ng opisyal na warrant of arrest para po dito kay Ronald De La Rosa. Ituloy po natin ang pakikinig dito po sa balita. Sa mga legal expert ng Senado, opinion nila. Ang mga nabanggit ko lang was yung opinion ko last time during the time of Senator De Lima, Senator Fernandez. Yun lang yung nabanggit ko. Ang mga positioning natin. Ito ngayon hinihingi ko sa legal. Sila sinasabing extradition or something like that. Hinihingi ko lang, wala pa. Hindi pa sinasabit sa akin. pero mariing sinabi ni Soto, hindi dapat maaresto sa loob ng Senate building ang sino mang senador. Lalo na pag nagsisesyon. Yun ang pinakabawal sa lahat. Kaya habang nagsisesyon, may arresto yun yung senator. Yan ang isa sa mga kinikriticize ngayon si Senate President Tito Soto. Kasi sa paniniwala ng maraming mga abogado, mali ang interpretasyon ni Senate President Tito Soto sa bagay na yan. Ang dapat manaig daw po dyan ay ang batas. At ipinaliwanag po sa atin ito ni Atty. Rene Bueno at ng marami pang mga abogado. Sa bagay, may katotohanan naman. Kasi ang isinasaad po sa ating konstitusyon ayon sa pagpapaliwanag po nila at sa mga nababasa natin na ang sino mang miyembro po ng Kongreso ay hindi po pwedeng arestuhin kapag ka ito po ay nasa sesyon kung ang kaparusahan ay hindi po lalagpas ng 6 na taong pagkakakulong. But sabi ng ating napanood na si Atty. Rene Bueno, isang mabigat na kasalanan at may kaparusahan na higit sa 6 na taon ang kinakaharap o maaaring kaharapin nitong si Ronald De La Rosa. Kaya hindi po ito saklaw ayon sa kanya ng ating saligang batas. At dahil nga po dyan, maaari daw pong magkaroon ng constitutional crisis kapag ka iginiit ng Senado na protektahan itong si Ronald De La Rosa. Panoorin po natin ang interview natin. Kausapin naman natin ang guest natin ngayong hapon, si Ginoong Alan Herman. Magandang hapon po, Sir Alan. Magandang hapon, ako yung Billy. Patando, lahat ng kapamilya na sumusubaybay. Grabe, ang daming mga kaganapan. Ano? Mga sir, ibang klase dito sa bansa natin. Ang daming balita, ang daming mga ganap. Oo, yun nga. Ano po masasabi niyo? Yun nga. May mapumunta sa Supreme Court para nga questionin, para nga daw hindi magamit itong Senado para doon magtago si Senador Bato de la Rosa. O maging sanctuary or safe haven. Sanctuary. Well, gaya nga ng masabi ninyo, no, what's good for the goose is good for the gander dapat. Kung ano yung nangyari nung ibang administrasyon, ay dapat ganun din ang nasusunod. Kasi nung panahon nga ni Laila de Lima, ngayong Congresswoman Laila de Lima at dating Senador na Antonio Trillanes, hindi nila nagamit yung Senate bilang sanctuary. So, although the Senate has already issued a statement, nag-issue na ng
ng statement ang kabuuan ng Senado, it's for me very tricky dahil international court yan eh. Pag maging sanctuary ang Senado, abay medyo institutional crisis yan. At ano na lang ang iisipin ng mga Pilipino pag nangyari yan, pag hindi siya hinayaan na ibigay. And on Senator De La Rosa's side himself, ang sama ng optics. Kasi imbis na harapin mo yung mga bintang sa'yo, ay parang nagtago ka or sumaklodo ka sa Senado. When in fact, ang mga dating pronouncements niya ay handa siyang harapin kahit anong kaso, handa niyang patutan ang lahat ng mga binabato sa kanya. So, Oo, kung babalikan natin yung mga sinabi niya, di ba, make my day, may mga pag-ganun-ganun pa siya. Tapos, inamon niya pa si Antonio Trillanes na pusasan siya. Tapos ngayon, napapabalita na nagtatago na siya. Senator Ronald De La Rosa, sana hindi po kami tama no sa mga hinala na sa ngayon kayo po'y nagtatago na. At dahil diyan, mukhang may payo po sa inyo si Senate President Pro Tempore Ping Lacson. Biro lamang siguro ito. Pero ang isa sa good news ngayon mga tol, si Senator Lacson ay magbabalik muli bilang chairman ng Blue Ribbon Committee. At isa sa mga magandang aabangan natin sa pagdinig na yan ay ang posibleng pagdalo dito nitong si former Speaker Congressman Martin Romualdez. Sa party ko, okay lang sa akin yan. In fact, para nga sa akin, magandang pagkakataon yan para sa harapan ng publiko ay maipaliwanag ni Congressman Martin Romualdez ang mga akusasyon laban sa kanya, partikular ni Orly Gutesa. Pero sa mga supporter ni Speaker Martin Romualdez, hindi po sila sang-ayon dyan. Kasi ito nga po yung kanilang naging tugon no? Sa imbitasyon na ibinabahagi ngayon sa publiko para kay Speaker Martin Romualdez ng Blue Ribbon Committee. At ito po, basahin lamang natin hindi po ito sa loobin ko. In fact, ako nga po ay nais talagang humarap itong si Speaker Martin Romualdez o former Speaker sa Senado. Kasi ganun lang naman kasimple yun mga tol. Kahit merong interparliamentary courtesy or tradisyon na ino-observe, kapag kadangal mo na ang nalalagay sa alanganin, siguro naman nararapat lamang na yan ay harapin. At proper forum naman po itong Blue Ribbon Committee na sinasabi naman ni Congressman Martin Romualdez sa mga nakalipas na panahon na sasagutin niya ito sa mga formal forum. Pero syempre, yung kanyang mga talagang masugid na mga sumusuporta. Ako, supporter ako ni Speaker Martin Romualdez. Pero nakikita nyo naman yung pagkakaiba namin ng mga supporter niya talaga. Kasi consistent sila sa pagdepensa kay Speaker Martin Romualdez. Ako naman, strike to all ako. No? Ganito tayo rito sa ating channel. Basahin natin ang post nitong si Juan Sandugo. I do not know him, kung sino siya. No? Kung siya ba ay babae o lalaki. 17 congressmen, along with former House Speaker Martin Romualdez, are set to be invited in the upcoming Senate Blue Ribbon hearing, according to Senator Ping Lacson. About 17 congressmen were implicated by the Sara and Curly Discaya, who earlier testified before the Blue Ribbon Committee. They said these lawmakers are allegedly involved in receiving kickbacks from their infra projects. This is if Lacson's election will push through. At alam na natin ang nangyari. Elected kahapon muli itong si Senator Lacson as chairman ng Blue Ribbon Committee. Invitations will be sent to the office of the House Speaker, Bogie D. Ang maganda naman dito mga tol, hindi naman direkta doon sa mga congressman kung hindi sa leadership. Nasa kay Speaker Bogie D na yan, kung yan po ay kanyang papahintulutan at bigyan ng payo o kautusan. I do not know kung proper ba yung salita na kautusan para sa mga kongresista na dumalo dito. Pero ito yung kanilang posisyon ngayon. Respect between co-equal chambers must be preserved. The investigation should rely on facts, not on a discredited witness. Proper venues already exist for impartial inquiry. The trail of evidence leads to the Senate side. A possible diversion tactic. Accountability should be evidence-based. And summary, line for advocates and commentators, respect between co-equals
chamber is not optional, it's constitutional. The Senate should stop chasing headlines. In short, mga tol, ito pong mga sumulat ng mga talk points na ito, I believe baka si Kaki Rocky po ang gumawa nito kasi posted po ito ni Kaki Rocky talaga no? At shared lang naman ito ni Juan Sandugo, no? Ayan, kung makikita nyo po rito, o baka hindi naman si Kaki Rocky, pero ang makikita nyo po dito, same tone yung kanilang pagtatanggol kay Speaker Martin Romualdez. At may basis naman sila, no? Pero ako bilang supporter ni Speaker Martin Romualdez, para sa akin, magandang opportunity na po ito para once and for all, tuldukan yung mga walang hiyang taong nag-aakusa sa kanya. Kasi kung ako talaga, mga tol, wala akong kasalanan, harapin ko yung mga accuser na yan kahit saan, no? Lalong-lalo na sa isang legislative inquiry in aid of legislation. At face-to-face, harapin ko si Orly Gutesa kung ako inaakusahan niya. Ganun pa man, di natin alam ang saloobin ni Speaker Martin Romualdez dyan, kaya tingnan natin kung ano ang mangyayari sa hinaharap. Ngayon, pakinggan po natin ito pong payo o biro ni Senator Lacson kay Bato de la Rosa. Senator Sherwin Gatchalian to vacate Friday, November 14, to give way to the resumption of the hearing of the Blue Ribbon Committee. So may initial na pong commitment si Senator Bin na ibibigay yung... Hindi, ngayon mag-uusap kami ni Senate President kung ano yung feedback. All systems go. Unless mayroong pressing matter si Senator Sherwin na gusto niyang, kasi I believe na-move yung kanyang sponsorship ng committee report, speaks ng committee report on Wednesday, tomorrow, instead of Thursday. So, I just hope meron po ang talaga sa Friday para mapakante yung araw para sa hearing ng Blue Ribbon. I think pagbibigyan naman siguro niya si Senate President. So yung binanggit po na nyo na very important witness, sir? Yeah, it's still a go as we speak now, this very moment. So may commitment po ba si dating State Modus na atin? Wala, but after the election this afternoon, we'll back and down to work, and then kasama doon yung pagpapadala ng invitation through the office of the Speaker of the House of Representatives. Siya, plus yung 17 congressmen mentioned by the Diskaya Copol, including Congressman Eric Yap. Yan yung imbitahan namin through the Speaker. So yung very important... Yeah, darating siya. Nabigyan As of now. May affidavit ang witness. Meron siyang affidavit na draft. Nako, sino kaya yung very important witness na yan? No? Kaabang-abang talaga itong mangyayaring hearing ng Blue Ribbon Committee. Kasi eksplosibo daw po ang sasabihing impormasyon ito. Tandaan po ninyo, merong condition diyan si Senate President Pro Tempore Ping Lacson na kung ikaw ay lalabas sa publiko at magme-mention ng mga pangalan, kaakibat ng pagbanggit ng mga pangalan na yan ay ang mga ebidensya para mag-corroborate doon sa iyong testimonya. Kung wala kang additional evidence para suportahan ang iyong testimonya, ay huwag ka na lamang magbanggit ng pangalan. Kaya sa mga pahayag na yan ni Senator Lacson, mukhang tuloy na magbabanggit ng pangalan yung important witness, ibig sabihin may kaakibat na ebidensya ito. Sino kaya? At sinasabi dito sa mga impormasyon na nakakalap natin na malalaking tao daw po ang babanggatin nito. No? We are hoping na lahat sana ng mga sangkot sa mga anomalya sa ating gobyerno, partikular dito sa flood control, mapanagot. Hindi lamang sa salita. Dapat merong gawa. Affidavit. Sir, what about Sandico? Si Saldico, we're extending our invitation kung po pwede siyang mag-participate via Zoom. Of course, kung nasa abroad siya, as we all know, most probably he's abroad. So, hindi magiging valid yung kanyang testimony unless nando siya sa premises ng embassy, Philippine Embassy, doon sa lugar ng kinaroroonan niya. If not, pwede naman siya mag-testify, and then pwedeng after the testimony, pwede niya ipa-affirm yung nilalaman ng kanyang salaysay, yung kanyang testimony sa isang consul kung saan sa man naroroon. So may ganung arrangement na with you? Yun ang gagawin namin, yun ang plano namin. Kung hindi siya makapunta sa embassy physically, para doon siya mag-testify, para maging valid yung kanyang testimony, even after testifying, pwedeng i-affirm through a consul na yung kanyang tinestify, maybe, Friday, tapos pumunta siya ng embassy or consulate ng Saturday, pwede niyang i-affirm doon na lahat ng tinestify niya, true
truthful, at saka yung wala siya idadagdag, walang babawasan doon sa kanyang tinestify. Ibig sabihin, sir, meron kayong communication with... Wala. So, paano po yung Doon sa kanyang address. So pagka mayroong feedback, so paparating namin na actually doon sa letter of invitation, indicate namin yon. No, kung hindi siya pwedeng physically maka-attend, papayagan namin via Zoom because we already did this in the past. Doon sa mga formally hearings, di ba? So yun ang aming plano, aming intention. Sir, sabi nyo iba, crucial daw yung magiging hearing on Friday. Nangyayari na... Yeah, after Friday, kasi I heard from DOJ Ombudsman, mag-start na sila ng preliminary investigation. Now, once they have concluded their preliminary investigations, necessarily, they're going to file information in court. No? So pag na-file information sa court, Sandigan Bayan man, or courts, RTC, so baka mag-set in yung sub judice rule. So medyo pigil yung magiging hearings. And I believe kung gano'n na mangyayari, kung gano'n magiging setting, then probably we will wrap up yung Blue Ribbon hearings to give way to the court trials on the matter. Kung doon papunta. But for as long as our preliminary investigations are ongoing, we can still conduct hearings. Kasi wala pa naman sub judice. So, yung kung lalabas na witness on Friday, sa kanya madadagdagan po ba yung pwedeng kasuhan at napapatibay po ba yung kaso laban dun sa mga nabanggit na? Correct, that is correct. Pero Kung hindi magbabago yung kanyang draft affidavit na binabisa. surprising po ba yung naman ng kanya affidavit? Medyo. Anyway, yan. Many days away, 3 days away, tayo na lang na. Any advice to Senator Bato considering na may info na meron na daw arrest warrant against him? Yeah, unang-una, hindi naman confirm na merong warrant of arrest issued. I was calling him, I believe, 3 days ago, just to give some moral support, being a former colleague or comrade in arms sa PNP. Pero he was not picking up. And the following morning, I noticed na meron siyang missed call sa akin. So I hope we can talk to give him some advice. Hindi para magtago, hindi para how to go about facing criminal charges because sa kanya something novel. Kasi yung ibang mga kaso ng senador, including myself, dito lang, local courts. But this time around, this is more challenging for him kasi international criminal court. So, anong i-address niyo sa inyo? Sa kanya, sir, in case magka-abs kayo. Well, marami sanang how to go about yung pagharap niya. Kasi I think he knows it naman Kasi galing naman sa PNP. But yung my own personal experiences, gusto ko ibahagi sa kanya. Para lang, not for anything, but within... Ano ba yung personal experience ni Senator Lacson? Nagtago ito. No? Anyway, mga tol, mukhang challenging talaga ito para sa ating gobyerno in the event na may warrant of arrest na si Ronald De La Rosa. Kasi alam niyo mga tol, isa sa mga tumatak sa isip ko na ang posibleng gawin ni Senator Ronald De La Rosa ay magtago, hindi man laban, sapagkat naniniwala ko na hindi pa yan readyng mamatay at hindi rin lalong susuko sapagkat mawawalay siya. Yun ang kadahilanan Dahil sabi niya, mahal na mahal niya ang kanyang mga apo, no? At ayaw niyang mawalay dito. Kaya tingin ko, sa mga salita na yon, ang paghuhugutan talaga ni Senator Ronald De La Rosa yung kanyang pamilya. The moment kasi na siya'y manlaban, mamamatay siya. Hindi siya uubra sa gobyerno. Kung ano yung mga nangyari sa panahon niya na nanlaban, patay ang mga nanlaban, gano'n na gano'n ang mangyari sa kanya. Kapag ka siya po'y sumuko, malalayo siya sa kanyang pamilya. Hindi niya na makikita yung kanyang mga apo. Anyway, tingnan natin kung saan hahantong ang pagkakataong ito. At sa ngayon, mahirap mag-speculate. Basta 3 lang naman yung posibilidad. Manlalaban, magtatago, o susuko. Yan lang naman yung direksyon na maaaring tahakin ni Senator Ronald De La Rosa. At hindi tayo nag-speculate sa bagay na yan. Sapagkat yun lang naman talaga yung mga possibilities na kay Senator Ronald De La Rosa kung ano ang kanyang gagawin dyan. Maraming salamat sa inyong lahat mga tol. Hanggang dito na lamang. Abangan nyo po tayo sa ating panayam kay General Torre mamayang hapon. I hope matuloy kasi tentatively schedule pa lamang po yan. At lagi po nating tandaan kung ano po ang tama at dapat doon po tayo. Shout out po sa inyong lahat. Keep safe. See you always. Bye for now mga tol.